Subukan nyo nga po ito. Please close your eyes. Pikit nyo lang po yung mga mata nyo. Now, try to imagine your loved ones. Sino yung minamahal mo? Think of 3 people that you truly love in your life. Imagine nyo sila. Isipin nyo sila ngayon. Now, my question is, how does this make you feel? Look at your feelings. Observe your feelings. Pansinin niyo po yung nararamdaman niyo sa puso niyo. Ano po sa tingin niyo yung itsura niyo ngayon pag iniisip niyo sila? Di ba nakangiti? Di po ba? Open your eyes. Pag iniisip mo yung mga minamahal mo, di ba ang gaan-gaan ng iyong nararamdaman? Pag iniisip mo yung iyong mga minamahal, ano man yung problema mo, ano man yung pagsubok mo, nawawala yan. May kapayapaan ka sa iyong puso. Bakit ko po pinagawa sa inyo yun? Why did I make you do that? What is my point? Because I want you to remember this, my dear friends. Whenever you feel unmotivated, the greatest motivation that can push us is by remembering why we are living this life. For whom are we living this life? Ang ganda po nung tanong nung isang advertisement ng kape. Para kanino ka gumigising? Yun po ang kahulugan ng buhay natin. Para kanino ka nabubuhay? Pag pagod ka na, pag sawang-sawa ka na, pag nag-aalala ka, pag ayaw mo na, pag nalulungkot ka, close your eyes, then remember your loved ones. Tanong mo, bakit pa rin ako lumalaban? Bakit pa rin ako nabubuhay? Bakit pa rin ako nagpapagod? Para kanino ako gumigising? Because what matters most in our life here on earth is our relationships. Amen? It is all about our relationships. It is not about the money. It is not about things. It is not about possessions. Dahil yung pera, yung ari-arian, pagtanda mo, mawawala ng halaga yan sa iyo. Amen? Nang pong minsan nakita ko si Mike Tyson, ini-interview siya. Tapos nakita nung nag-i-interview sa kanya yung mga belt niya, nung nag-world champion siya. Namamangha yung nag-i-interview. Wow! These are special. Ang ganda nito. No? Alam niyo po, sabi ni Mike Tyson, these are garbage. Walang kwenta to. Sabi po niya, nabigla po yung nag-i-interview sa kanya. How can you say they are garbage? Sabi po ni Mike Tyson, maybe once in my life, they meant something. But now, they are nothing. What matters to me are my family, the people that I love. Oo nga naman, kung makikita mo, lata lang yun eh. Di po ba? Para saan ang buhay mo kung wala kang kasama? Kamukha, pagkaganda-ganda nga ng iyong sasakyan. Kung mag-isa ka lang, mukha kang driver. Di po ba? Para saan? Pagkalaki-laki ng iyong bahay. Kung mag-isa ka lang, bahay ng multo yun. Titira doon mga kwago, mga gagamba, mga daga. Mag-isa ka lang. Anong tuwa nun? Kahit na pagkarami-rami ng pagkain, kung mag-isa kang kumakain, ano ang saya doon? Subukan mong kainin lahat, maiimpatsyo ka, magkakasakit ka pa. Di po ba? Kahit na lahat ng pinakamagandang sapatos o damit, kung mag-isa ka lang, sinong titingin sa iyo? Sino magsasabing, ang ganda mo, ang gwapo mo? Di po ba? Our life becomes meaningful with relationships with people. At naiintindihan ng Diyos yan. Kaya nga, nung ginawa niya si Adan, napansin niya na siya po ay malungkot. Anong ginawa ng Diyos? Gumawa pa siya ng isang tao, si Eva. Dahil hindi daw compatible itong si Adan, kahit na may puno, kahit na may hayop, iba pa rin yung kamukha niya, yung tao. Mahalaga sa Diyos ang relasyon, ang ugnayan. Kaya tingnan niyo po, pag mag-isa si Jesus, palagi siyang nagdarasal. Kanino siya nagdarasal? Anong tawag niya sa Diyos? Ama, ang aking Ama. At narinig natin sa Ebanghelyo, tinatawag niya yung mga nakikinig sa kanyang salita, tumutupad sa kagustuhan ng Diyos bilang kanyang pamilya. Para kanino namatay si Jesus? Bakit nagpapako siya sa krus? Hindi naman para sa katanyagan, hindi naman para sa pera.
para sa taong mahal niya. Yun yung mahalaga sa Diyos. At kailangan nating maunawaan yan. Pag nawawala ang halaga ng relasyon sa atin, nakikita niyo po, diyan tayo nadidepress, diyan tayo nalulungkot, diyan tayo nawawala at magwawala sa buhay. Alam niyo po ba sa Japan, bakit ang hahaba ng buhay ng mga tao? Meron silang tawag dun sa kanilang purpose, dun sa kanilang layunin. Ikigai, sabi po nila. Ang dahilan bakit ako nabubuhay. At makikita niyo po, napakasimple ng kanilang dahilan bakit sila nabubuhay. Kasi walang mag-aalaga doon sa apo. Bakit nagigising ng maaga, pagkatanda-tanda na, kahit nakukuba na, inaalagaan yung apo. Bakit gumigising ng maaga? Anong nasa isip? Magtatrabaho ako para may makain ang aking pamilya. Pupunta ako doon sa bukid, magtatanim ako para may makain ang mga tao. Ako'y magbubukas ng panaderya, gagawa ko ng masarap na tinapay para ma-enjoy ng mga tao. Tingnan niyo po, tao yung naiisip, hindi po yung pera. Aanuhin mo yung pera nang wala ka namang kasama para ma-enjoy ang pera. Amen? Walang kwenta. Alalahanin natin yung mga karanasan na kung saan sobrang saya natin. Hindi ba yan yung mga panahon na pagsama-samang nagdarasal, nagsisimba, kahit na sama-sama lang na natutulog, maghapon doon sa bahay? These are wonderful memories. Bakit ang tao nanghihina, nawawalan ng ganang mabuhay? Dahil namatay yung relasyon. Kaya nga po, sa Amerika, sa Europe, pag pumunta kayo, ang dami pong mga matatanda may Alzheimer. Ang dami pong mga matatanda depressed. Bakit? Dinala na po doon sa Home for the Aged. Masyado pong busy yung kanilang mga anak, yung kanilang mga pamilya. Wala na pong panahon para alagaan sila. Nagbabayad pa nga po sila ng mga tao na mag-alaga sa kanila. Meron pa nga po nagbabayad ng tao para may makausap sila. Hindi po ba napakapalad natin? Kaya nga, kung pagod ka, ang unang-una dapat isipin mo yung mga minamahal mo. At tanungin mo ang iyong sarili, bakit ka pa rin lumalaban? Bakit ka pa rin nagpapagod? Bakit ka pa rin nabubuhay? And it is also good to ask, do we treat God as part of our family? Kumusta yung relasyon mo sa Diyos? Isa din dahilan yan, bakit nawawalan tayo ng dahilan para mabuhay? Nakalimutan natin, sino ba ang nagbigay ng buhay na ito? Kaya nga, nawawala na din yung ating utang na loob sa salamat sa Diyos. Mga kapatid, pagpagod ka na sa buhay, pahinga ka, pero wag na wag kang titigil. Amen? Kailan ka dapat tumigil? Pag tapos na. Pero pag hindi pa tapos, wag kang titigil. Pero kailan ba matatapos ang ating mga relationship, ang ating mga ugnayan? Kahit ang kamatayan, hindi niya matatapos ang ating mga ugnayan. Dahil yan ang paniniwala natin. Hanggang sa susunod na buhay, magkikita-kita tayo. Kaya napakahalaga, bigyan natin ng pansin, pahalagahan ang ating relasyon sa bawat isa. Remember, my dear friends, that the greatest motivation for us should always be our relationships. What matters most is our relationships. Yan lang yung maidadala natin pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Yung pera, yung ari-arian, maiiwan lang yan. Pero yung ating ugnayan at pagmamahal hanggang sa susunod na buhay, hanggang sa langit, buhay yan. Dahil doon tayo magkikita-kita sa awa ng Diyos.